Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. Matagal na po akong avid listener sa channel niyo. Pero aminado po ako na hindi naniniwala sa mga kwentong ipinapadala dito ng mga sender. Basta nag-e-enjoy lang akong makinig. Kahit sa sarili ko, masasabi kong kalokohan lang. At hindi naman totoo yung mga experience nila. Pandemic kasi noon at isa ito sa mga naging libangan ko. Noong mga oras na nasa barko pa ako. Pero may nangyari sa akin na hindi ko masasabing nakakatakot. Pero kakatwang pangyayari yon na gusto kong i-share sa inyo. May ka-live-in partner ako. Tawagin na lang natin siyang Eva. Nasa mahigit 3 years na kami nun, pero wala pang anak. Okay naman kami sa pagkakaalam ko. Kahit lagi akong nasa malayo, never akong nagloko. Nanatili akong tapat sa kanya. Todo sikap ako kasi gusto ko bago kami magpakasal, may sarili na kaming bahay. May inuupahan akong studio type apartment noon. Nakabukod na kasi ako sa magulang ko kahit nung single pa ako at bago pa lang nagbabarko. Pinakilala nga lang pala siya sa akin nung kasamahan kong seaman din na si Domeng. Nagkagustuhan kami. Tapos ayun, pinatira ko siya doon kasi pinaalis na siya sa kantin na pinapasukan niya kung saan din siya nagstay in. Mula nun, ako na ang bumuhay sa kanya. Hanggang sa nag-pandemic nga at nag-lockdown. Sa barko na ako inabutan kasi kakaalis ko lang nun. Mahigit 1 buwan na ang lockdown nang magsimula akong makaranas ng kakatwang pangyayari. Para sa akin, kakatwa siya. Kasi hindi naman siguro normal yung halos araw-araw gabi-gabi akong nananaginip ng ahas. Tapos pagkagising ko, may makikita nga akong ahas. Kung hindi sa tabi ng higaan ko, sa CR o kaya basta sa malapit sa akin. Nasa gitna kami ng dagat at alam kong imposible yon. Pero hindi ko din naman maipaliwanag kung saan nanggagaling yon. Ang unang beses na nangyari yon, katatapos lang naming mag-usap ni Eva. Medyo nagkaroon kami ng pagtatalo kasi ilang araw ko na siyang hindi nakakausap nun. Malabo sa akin yung sagot niya kung bakit. Ang dami niyang dahilan, nasa bahay lang naman siya at walang trabaho. Nung magkausap naman kami, malamig siya at walang gana. Nung gabing yon, nanaginip ako ng ahas. Gumagapang daw sa binti ko paakyat. Nung tutuklawin na ako sa muka, bigla akong sumigaw ng malakas. Takot na takot ako. Tapos nagising ako. Pero bigla akong napasigaw kasi totoo palang may ahas sa paanan ko. Wala naman akong inisip noon na baka may ibig sabihin yon. Pero mula noon, hindi na ako nilubayan ng ahas sa panaginip ko at sa personal. Kapag dumadaong kami at magkaroon ng pagkakataong makababa at makapasyal, lagi akong nakakaengkwentro ng ahas. Doon ako nagsimulang mag-isip kung anong ibig sabihin nun. May isa akong kasamahan na nagsabi na traidor daw ang ahas. Baka daw ang ipinapahiwatig ay may nagtatraidor sa akin. Hindi ko naman maisip nun kung sino at kung bakit. Sa mga kasama ko, wala naman akong kaalitan. Maganda ang samahan namin at maayos ang lagay ko sa trabaho. Kung may kasamaan man ako ng loob nun, si Doming lang. Dahil nung ipinakilala niya sa akin si Eva, hindi niya naman sinabing kursunada din pala niya at balak niyang ligawan. Pero matagal na yun. Tanggap naman na daw niya at nagkaayos na nga kami. Hindi nga lang kami nagkasama sa barko dahil inabutan siya ng pandemic at nagka-COVID siya. Tapos nun wala na akong balita sa kanya. Unang buwan ng 2023, nun pa lang ulit ako makakauwi. Nung time na yon, hindi na maganda ang nangyayari sa amin ni Eva. Wala na kaming pag-uusap na hindi kami nagtatalo. Ang dami niya kasing hinihingi. Pag hindi ko na ibigay, ilang araw niya akong hindi sasagutin yan. Binablock pa nga ako. Kaya nag-decide akong mag-request na mapaaga ang uwi. Bala ko siyang isurpresa. Tapos ay aayusin ang problema namin. Pero hindi ko akalain
na ako pala ang masosorpresa pagdating ko. Nung gabing bago ko umuwi, nanaginip ulit ako ng ahas. Hinihimas ko daw sa ulo habang pinapakain ko. Tapos bigla na lang daw akong pinuluputan. Nilingkis ng mahigpit na halos hindi na ako makahinga. At saka ako biglang tinuklaw sa muka. Nang magising ako, habol ko ang paghinga ko. Kinilabutan ako kasi parang totoong-totoo na nakalingkis ang ahas sa akin. Ramdam ko pa yung paninikip ng dibdib ko. Kaya hindi ako komportable sa biyahe. At ayun na nga, pagdating ko sa bahay, daig ko pa ang nilingkisan at natuklaw ng ahas sa matinding pagkabigla. Nang maabutan ko si Eva at Doming, magkapatong sa mismong kama. Sa loob ng bahay na ako ang nagbabayad. Agad na nagdilim ang paningin ko. Pero mabuti na lang at nagawa ko pang makapagpigil na tagain ang mga literal na ahas na trumaydor sa akin. Ako po si Rico ng Tandang Sora, Quezon City. Tungkol sa pagtatrayduran ng magkakaibigan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Mga katrabaho ko sila sa isang maliit na resto bar na pinapasukan namin. Mga bisexual po sila. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Eric, yung pinakamay-ari, Simon, yung manager, at si Sammy, yung kapwa ko waiter. Magkakaibigan sila since high school. Pero si Eric lang yung sinuwerte. Palibhasa, dati nang may kaya sa buhay. Inalok niya na magtrabaho para sa kanya yung dalawa. Para daw magkakasama pa din sila. Na tinanggap naman agad ng mga yon. Nung pumasok ako doon, halos wala pang 1 taon nag-ooperate yung bar. Maliit lang siya pero matao lagi. Sa dami lagi ng tao, ay masasabi mong success at kumikita yung negosyong yon. Kaya naman lalong umasenso si Eric. Siguro isa yun sa dahilan kaya unti-unting umusbong ang inggit sa katawan ng mga kaibigan niya. Nasabi kong naiinggit kasi nakikita ko sa mga kilos at tingin nila kay Eric. Maging sa usapan nila kapag nagiinuman silang tatlo pagkakasara ng bar. Pero mukhang baliwala lang naman yun kay Eric. Kahit na minsan sa tingin ko, foul na yung mga pangiinsulto sa kanya ni Lamon. Mabait kasi siya talaga. Pero imbis na suklian ng kabutihan si Eric, pagtatraydor ang iginante ng dalawa. Ilang beses ko na silang nahuhuling nagnanakaw sa kaha. Magkakasabwat sila, pati na yung kahera namin na asawa ni Mon. Ang kaso, wala akong maipakitang ebidensya. Maliban sa nakita ko lang. Baka hindi maniwala sa akin ang boss ko at baliktarin pa ako nung dalawa. Kaya pinili kong manahimik na lang. Ang hindi ko lang maintindihan, alam kong nakikinabang din si Sammy. Pero bigla niya ding tinraidor si Mon at isinumbong kay Eric. Ligtas siya sa mga ebidensyang ipinakita niya. Kaya si Mon lang ang nakulong. Dahil doon, pinromote siyang manager ni Eric. Pero kung ano yung gawain ni Mon, ay itinuloy lang din ni Sammy. Malakas ang loob niya kasi alam niyang nakuha na niya ang tiwala ni Eric. Hindi nga lang tiwala ang nakuha niya, kundi pati ang loob nito. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng relasyon at naghari-harian si Sammy sa bar. Pero isang araw nabulabog na lang kami nang bigla na lang nawala si Eric. Nag-take over yung kapatid niya habang nagkakaroon ng investigasyon tungkol sa pagkawala niya. Na-timing pa na nakalaya na nun si Mon. Kaya siya ang suspect sa pagkawala ng kaibigan. Sa kanya din nakapokus ang pamilya ni Eric dahil nagbanta pala si Mon na babalikan niya si Eric at Sammy. Lalo pang lumakas ang hinala nila nang magtago na si Mon. Habang nagaganap ang investigasyon, may nagaganap ding kakaiba kay Sammy. Madalas ko siyang napapansin na parang natutulala.
Pero natural siguro yon. Baka nag-aalala din siya. Pero nagtataka rin kasi ako kapag nakikita ko siyang nakangiti at pinagmamasdan ng kabuuan ng bar. Na akala mo pagmamay-ari niya ito. Napapaisip din ako nun sa biglang pagbabago ng mga kilos niya. Naging sobrang magugulatin na parang takot na takot. Kagaya na lang nung madaling araw na yon habang nagliligpit kami. Nakaupo siya sa mesa habang nag-i-inventory. Mukhang masaya naman siya dahil ang laki ng kinita namin ng gabing yon. Pero maya-maya lang nagtaka ko nang makita kong nagbago yung itsura niya. Nanlaki ang mga mata niya at parang may kinatatakutan habang nakatingin sa pinto. Sinundan ko ng tingin pero wala naman akong nakita doon na sukat katakutan niya. Nang tanungin ko naman, nagalit pa sa akin. Nasundan pa ng ilang beses yung ganung pagkatakot niya. Pati tuloy yung isang kasama namin natatakot na din. Kasi parang may nakikita daw na multo si Sammy. Natawa pa ako sa sinabi ng kasama ko. Pero hindi ko talaga akalain na totoo pala. Isang madaling araw, nakauwi na yung mga kasama ko at palabas na din sana ako. Hinihintay ko lang si Sammy na nasa opisina. Napansin ko na may bakas ng maputik na paa mula sa pinto papasok sa opisina. Kasunod nun ay ang malakas na sigaw ni Sammy mula sa loob. Napatakbo ko para tignan. Naabutan ko siyang takot na takot pero wala naman akong nakitang ibang tao sa loob. Paglingon ko sa entrance, may nakita akong isang lalaking nakatalikod at palabas na. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Eric yun. Pero bigla na lang siyang nawala ng sundan ko. Kinabukasan, ginimbal kami ng balitang natagpuan ang nabubulok na bangkay ni Eric sa lumang bahay nila sa probinsya. At si Sammy ang sospek. Nanindig ang balahibo ko nun. Multo na lang pala ni Eric ang nakita ko na yon. Lumantad na kasi si Mon at ibinulgar ang plano sana nila ni Sammy na patayin si Eric. Pero tinraidor siya nito. Kaya ngayon ay binawian naman niya si Sammy. Amanos na sila. Pero ang kawawa ay si Eric na tinraidor nilang pareho. Hello po sa inyo. Ako si Sender Jorik ng Mabalacat, Pampanga. May karanasan din ako kagaya ng mga napapakinggan ko dito na gusto kong i-share sa inyo. Tungkol po ito sa panggagayumang ginawa ng pinsan kong traidor sa babaeng mapapangasawa ko sana. Matagal na rin nangyari to pero hindi pa rin ako makamove on kasi hindi ko matanggap. Makwento ko lang po sa inyo na itong pinsan kong si Luis ang pinaka-close ko pa sa lahat ng pinsan ko. Mula pagkabata sanggandikit na kami. Walang bagay kaming hindi pinagkasunduan. Lalo na patungkol sa mga kalokohan. Lahat ng pabor at tulong na kailangan niya ay ibinigay ko na sa kanya. Gaya na lang ng puhunan niya sa mamihan. PWD kasi siya. Polio victim. Kaya hindi makahanap ng matinong trabaho. Naawa ko, kaya nang makabalik ako galing abroad, tinulungan ko siya. Kaya naman hindi ko maubos maisip kung paano niya ako nagawang traidorin ng ganun. Sabay naming nakilala sa isang piyestahan si Lena. Hindi niya tunay na pangalan. Nagustuhan ko siya at sinabi ko agad yon sa pinsan ko. Inudyukan niya ako na ligawan ko na agad bago pa ako maunahan ng iba. Wala akong inaksayang sandali at niligawan ko nga agad. Hindi nagtagal at naging kami na nga. Nung hilingin niyang wag na akong umalis, isinakripisyo ko na nga ang pag-a-abroad ko at dito na lang ako naghanap ng trabaho. Ramdam ko din kasi yung pagmamahal niya at kagustuhan na makasama ako. Umabot na kami ng 2 taon
at nagpaplano ng magpakasal. Sasabihin yung imposible, pero totoo na napakaganda ng pagsasama namin. Sa loob ng kulang 2 taon, ni minsan ay hindi pa kami nag-away. May pagka-possessive siya, pero hindi naging problema sa akin yon. Naintindihan ko na sobrang mahal niya lang ako talaga. Kaya hindi ko talaga mapaniwalaan na sa isang iglap lang ay bigla siyang magbabago sa akin nang walang kadahi-dahilan. Birthday ni Luis noon. Inimbita niya kami sa bahay nila ng nanay niya, na tanging kasama niya doon. Ang tatay niya na matagal nang patay ang talagang tiyuhin ko. Kapatid yon ng nanay ko. Kami lang ang bisita niya kasi kami lang daw ang gusto niyang makasama. Pasasalamat din daw sa akin dahil malakas ang mamihan niya. Hindi ko na nasubaybayan yon kasi mula nung maging kami ni Lena ay bihira na kaming magkasama ni Luis. Kahit si Lena sa pagkakatanda ko, parang ilang beses lang din niyang nakita. Patapos na kaming kumain noon nang makita kong may inihahain pang dessert si Chang. Habang nagsasalin siya sa isang mangkok, napansin ko na parang may ibinudbud siya doon sa isang lalagyan. Nagtaka ko kasi parang paminta yun. Alam ko salad yung dessert. Hindi ko alam kung ano yon, pero kinuha ni Luis yung atensyon ko. Kaya nawala na din sa loob ko yung inihain sa amin. Ilang araw ang makalipas, napansin ko agad ang malaking pagbabago ni Lena. Naging masungit siya sa akin at hindi ko na malambing. Parang diring-diri sa akin na hindi ko maintindihan. Palagi din siyang nawawala. Hindi ko mahagilap sa kanila. Sabi ng nanay niya, lagi daw umaalis. Akala nila ako ang kasama. Hindi na kami nagkakausap ng maayos. Bigla, parang hindi na siya yung dating Lena. Kaya sa sama ng loob ko, isang araw naisipan kong pumunta kay Luis para ayain siyang mag-inom. Wala siya sa pwesto ng mamihan niya, kaya dumiretso na ako dun sa kanila. Kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Chang nang makita niya ako ron. Itinanggi niya agad na nandoon si Luis. Pero huli na siya dahil bago pa niya ako makita ay nakita ko na si Luis sa kusina. Nabigla talaga ako at parang itinulos sa pagkakatayo nang makita kong kaharap niya at sweet na sinusubuan ng pagkain si Lena na tila tulala at wala sa sarili. Nabigla din si Luis nang makita ako. Halatang parang natakot. Pero nauna pa rin siyang makabawi sa akin. Buong yabang niyang sinabi sa akin na sila na daw ni Lena. Sa galit ko ay sinugod ko siya at sinuntok. Nagulat naman ako nang biglang humarang si Lena at yumakap sa kanya na parang hindi ako nakikilala. Galit na galit siya at pinapaalis ako doon habang nakangisi lang yung mag-ina. Dinuro ko si Luis at sinabihang traidor. Pero sagot lang niya sa akin, hindi raw sa lahat ng bagay ay angat ako sa kanya. Sa pagkakataon na yon, ay siya ang panalo dahil sa kanya na si Lena. Hindi ko inakala na inggit sa akin ang pinsan ko at ginamit pa niya si Lena na alam kong ginayuma lang niya. Naalala ko ang sinabi ni Mama na ginayuma lang din ni Chang ang tiyuhin ko. Sinubukan namin ng pamilya niyang ipaalbularyo si Lena para matauhan. Pero sadyang malakas ang ginawang gayuma sa kanya ng pinsan kong traidor. Hello, magandang araw. Victor po ang pangalan ko. Share ko lang sa inyo yung na-experience ko noong bata-bata pa ako. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero kasi totoo talagang nangyari yon. Nasaksihan talaga namin ng mga kaibigan ko. High school pa lang kami noon sa probinsya namin sa Bohol. Hindi ko na lang matandaan kung anong year kami noon. Basta ang alam ko, high school kami. May kaklase kami, si Isko. Payat, maitim, at may kakaibang itsura. Mabait naman siya, pero hindi pala kibo.
Lagi lang siyang tahimik sa isang sulok at ayaw makihalubilo sa aming mga kaklase niya kahit anong pilit ng mga teacher namin. Basta gumagawa lang siya ng assignment at project. Minsan, hinahayaan na lang siya. Iniintindi na lang kasi nga wala din namang magagawa si na ma'am dahil ganun talaga siya eh. Kuwawa nga siya kasi laging binubuli ng mga kaklase namin at tinatawag siyang aswang. Kasi nga ganun yung itsura niya. Bukod doon, may kakaiba din siyang amoy. Parang bulok na sugat na ewan. Siguro alam niya yon. At isa yon sa dahilan kaya lagi siyang nakalayo sa karamihan at ayaw niyang makihalubilo. Pero kung yung mga kaklase namin lagi siyang nakalayo, ayaw sa kanya at iniiwasan din siya, ako naman ay hindi. Kasi nga naaawa ako sa kanya. Wala siyang kaibigan. Nababahuan din ako sa kanya. Kasi talaga namang mabaho. Anong gagawin ko? Pero tiniis ko na lang. At lumapit-lapit ako sa kanya hanggang sa naging magkaibigan na kami. Isa rin sa dahilan, matalino siya. Kahit ganong hindi siya nagpa-participate sa recitation at sa mga activities, ay laging matataas yung grades niya. Perfect kasi yung mga exam niya palagi. Dahil nga magkaibigan na kami, nauuto ko na siya na igawa ako ng mga assignment at project namin. Dahil doon, tumaas na din ang mga grades ko. Alam yun ng iba kong kaklase, kaya nakipaglapit din sila kay Isko. Nung una, ayaw ni Isko sa kanila. Pero ako yung kumumbinsi sa kanya na mas mabuting makipagkaibigan siya sa kanila. Nahimok ko naman siya, pero nakikipag-usap lang siya at ginagawa ang gusto nila. Paiwas pa din siya at hindi namin mapilit na sumama sa amin. Palagi nang nagmamadaling umuwi. Isang beses, may groupings kami. Hindi namin alam kung paano ang gagawin doon. Kaya pinilit namin siyang isali. Para siya ang gagawa lahat at malaya kaming makapag-cutting class. Kaso, biglang hindi siya nakapasok. Malapit na yung deadline nun at kami na lang ang hindi pa nakakapagpasa. Kaya napagkasunduan namin, napuntahan na siya sa kanila. Nasa liblib na bahagi ng barangay yung bahay nila at malayo sa karamihan. Kaya mas lalo silang napagkakamalang aswang maging ng mga kapitbahay nila. Nang makalapit kami, tahimik yung buong paligid at saradong-sarado yung bahay nila. Parang walang tao. Malas naman, sabi ng isa. Kaya tatalikod na sana kami nang bigla akong makarinig ng parang umubo mula sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ng mga kaklase ko. May tao daw pala. Kaya sumilip ako doon sa nakita kong butas. Pagsilip ko, nanlaki yung mga mata ko at napalayo agad ako doon. Pero inulit ko ulit yung pagsilip kasi baka namalikmata lang ako. Pero hindi. Totoo yung nakita ko. Nasa harap ng lamesa ang mag-anak ni Isko at may kinakain silang hilaw na karne ng aso. Kitang-kita ko yung ulo ng aso sa mesa. Sinabi ko yun sa mga kasama ko at kanya-kanya silang silip. Sinabihan ko silang wag mag-ingay dahil baka madinig kami. Pero pagsilip ko, nakita kong nakatingin na sina Isko sa butas na sinisilipan namin at mukhang nadinig na kami. Nang makita kong tumayo ang tatay niya, napakaripas kami ng takbo. Kinahapunan sa tambayan namin sa Manggahan, habang pinag-uusapan namin yung natuklasan namin, biglang lumitaw si Isko. Napaatras kami, pero halatang takot din siya at nag-aalala. Sabi niya, wag daw kaming matakot sa kanya dahil hindi niya kami sasaktan. Makikiusap lang siya na kung pwede, ay wag na naming ipagsabi yung nakita namin. Totoo daw na may lahi silang aswang, pero hindi naman daw sila nananakit ng mga tao. Mga hayop lang daw ang kinakain nila para lang makasurvive. Nangako naman kami sa kanya na walang makakaalam ng lihim ng pamilya niya. Pero hindi namin pinakinggan ang pakiusap niya. Kanya-kanya kaming kwento sa mga lugar namin at sa school nang nalaman namin.
Dahil doon ay pinuntahan sila ng mga tao at pinagbabato. Nakialam na din ang mga opisyal ng barangay at pinuntahan na din sila. Pero hindi na sila inabutan. Nakita pa namin silang papatakas. Malungkot pero galit yung tingin sa amin ni Isko habang sapo ang noong duguan. Doon ko naisip yung pagtatraidor na ginawa namin sa kanya. Wala naman siyang ginawang masama sa amin. At sa halip ay natulungan pa niya kami. Nakiusap na nga siya, pero pagtatraidor pa din ang isinukli namin sa kanya. Nagsisi naman ako sa nagawa ko, pero mula nun ay wala na kaming balita kay Isko. Magtatago na lang po ako sa pangalang Jerry. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon ay personal kong karanasan. May ilang taon na din ang nakakaraan. Tungkol po ito sa naging malaking kasalanan ko sa kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Jimboy. Magkaklase kami sa college noon, dito sa probinsya namin. Wala akong ibang pinagkwentuhan nito sa loob ng ilang taon dahil sa takot kong madamay sa nangyari. Pero dahil matagal na din naman at awa ng Diyos ay natapos na din ang nararanasan kong yon, kaya naglakas loob na ako na ikwento ito sa inyo. High school nang maging magkaklase at magkaibigan kami ni Jimboy. Magkapitbahay din kami, kaya madalas talaga kaming magkasama kahit saan. Yun nga lang, kung anong ikinagusto sa akin ng nanay ni Jimboy, siya namang ikinaayaw ng nanay ko sa kanya. Mahilig kasi sa basag ulo si Jimboy. Laging may kaaway at napapatrobol. Madalas nadadamay ako kahit wala naman akong kinalaman. Kasi nakikita nila ako na palaging kasama. Yun ang ikinagagalit ng nanay ko. Kaya pinapaiwas niya ako kay Jimboy. Ipapahamak lang daw niya ako. Pero hindi ko naman magawa kasi mabait naman sa akin yung kaibigan kong yon. Ang totoo niyan, minsan kaya din siya napapaaway dahil ipinagtatanggol niya ako sa mga nambubuli sa akin. Kaso hindi naniniwala yung nanay ko doon kahit na anong paliwanag ko. Pero kahit magalit siya, hindi ko pa din iniiwasan ng kaibigan ko. Hanggang sa nakapag-college na nga kami. Nasa iisang eskwelahan pa din kami. Magkaiba nga lang ng kurso. Engineering siya, business ad naman ako. Magkasama din kami sa boarding house. Malayo kasi yung university sa amin. Wala na ding nagawa si nanay doon kasi kinampihan ako ni tatay. Okay naman yung mga unang taon namin doon. Medyo laylo na din si Jimboy at seryoso na yung pag-aaral niya. Pero nung second year kami, nagkaroon kami ng mga bagong kaklase na mahilig mang trip. At sa malas, isa ako sa laging napapagtripan. Nung matsyempo ni Jimboy na binabatok-batukan ako, hindi ko na siya napigil nung makipagrambulan siya sa mga yon. Malaki si Jimboy at agrabyado yung mga kalaban. Kaya akala ko, titigil na doon. Pero hindi ko akalain na pinagplanuhan pala nila yon. Isang araw, inabangan nila ako sa labas ng boarding house. Hinahanap nila sa akin si Jimboy. Ayokong sabihin dahil natunugan kong may balak silang masama. Pero nagkataon na nandun si nanay. At sa harap ng mga lalaking yun, pinilit niya akong sabihin kung nasaan si Jimboy. Dahil doon, nalaman nila na alam ko talaga. Kaya binantaan nila kaming sasaktan kapag hindi ko sinabi. Sa pamimilit ng nanay ko, wala na akong nagawa kundi sabihin na nandoon si Jimboy sa bahay ng girlfriend niya. Hindi na umuwi sa boarding house si Jimboy ng gabing yon. Kinabukasan, nagimbal na lang ako sa balitang natagpuan siyang patay di kalayuan sa bahay ng girlfriend niya. Iisa lang ang nasa isip kong gumawa nun sa kanya. Yung mga lalaking nambubuli sa akin at ginantihan niya. Siya naman ang binalikan. Wala akong ebidensya. Pero sila lang naman yung may motibo para gawin yon. Nakonsensya ako. Alam kong ako ang may kasalanan.
Para kasing tinrider ko na din ang kaibigan ko. Ako ang hudas na nagturo sa kanya sa mga kaaway niya. Kaya siya napahamak. Pero nang mag-imbestiga ang mga pulis, itinanggi kong kilala ko yung mga lalaki. Naduwag ako eh. Natakot din akong madamay. Mula nun, halos gabi-gabi nang nagpapakita sa akin si Jimboy. Unang beses na nangyari yon, sa pangatlong gabi ng lamay niya. Nakaupo ako nun sa harap ng kabaong niya. Sa sulok ng mata ko, nakita kong may umupo sa katapat na hanay ng kinauupuan ko. Pakiramdam ko, nakatingin yun sa akin, kaya nilingon ko. Ganun na lang yung pagkasindak ko nang makita ko si Jimboy na galit na nakatingin sa akin. Napasigaw ako at napatayo, pero yung tatay pala ni Jimboy yon. Masama ang tingin niya sa akin dahil ramdam nilang dahil sa akin kaya namatay yung anak nila. Nang mailibing si Jimboy, hindi na siya tumigil sa pagpaparamdam sa akin. Kahit saan ako tumingin, nakikita ko siya. Madalas sa hating gabi, nagigising ako na hinihila niya ang paa ko. Hindi na ako nakakatulog. Hindi na rin ako makakain. Binabagabag ako ng konsensya ko. Kung hindi ko siya tinraidor at itinuro sa mga lalaking yon, baka buhay pa siya ngayon. Sabi ng nanay ko, sa isip ko lang daw yon. Pero hindi. Nakikita ko talaga siya. Nararamdaman ko yung higpit ng hawak niya sa mga paa ko. Hindi ko na kinaya yung takot at konsensya ko. Kaya sinabi ko sa mga pulis ang alam ko. Tumugma naman yun sa mga hawak nilang ebidensya. Nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Jimboy at humingi ako ng tawad sa kanya. Doon palang natahimik ang kaluluwa ng kaibigan ko. Magandang araw po. Ako si Dada ng Tacloban City. Pero sa ngayon, dito ako nakatira at nagtatrabaho sa QC. Avid listener ako ng channel na to at may karanasan din po akong maisi-share sa inyo. Hindi naman to nakakatakot, pero isa ang karanasan ko na to sa hindi ko malilimutan. Dahil sa nangyaring yun sa akin, ay nawalan ako ng tiwala sa mga taong nakakasama at nakakahalubilo ko. Nangyari po to sa trabaho ko. May 2 taon pa lang ang nakakaraan. Trainee ako noon sa isang kilala din namang restaurant sa isang mall. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan ng mall at nung restaurant na sinasabi ko. Dahil doon pa rin ako nagtatrabaho sa kasalukuyan. Nakilala ko doon si Leon. Hindi niya tunay na pangalan. Siya yung cook na nagtitrain sa akin. Mabait siya, maayos at hindi madamot sa pagtuturo ng mga dapat kong malaman. Mabilis ko siyang nakasundo at nakapalagayan ng loob. Nakakala mo matagal na kaming magkakilala. Ilang araw pa lang akong nagtitraining, napuri na agad ako ng manager doon. Pwede na daw akong i-deploy. Nagbiro pa siya na pwede ko nang palitan si Leon. Dahil mas mahusay pa daw ako sa kanya. Nagbibiro lang naman siya, pero alam ko sa sarili ko na totoo yung sinasabi niya. Na mabilis akong matuto. Kasi dati naman din talaga ako sa kitchen. Pero hindi ako nagmamagaling at sinusunod ko lang din yung sinasabi at iniuutos sa akin ni Leon. Dahil trainee niya ako. Dahil sa performance ko, hindi na pinatapos ang dapat ay 2 weeks na training ko. At agad na akong i-deploy. Kapantay na agad ni Leon ang posisyon ko. Nakita kasi ng manager ang qualification ko at yung record ko sa trabaho. Hindi ko naman kinakitaan ng pagtutol si Leon. Natuwa nga daw siya at mabilis akong umangat. Mahusay talaga siyang makisama sa tao. At mula nga nun, naging magkaibigan na kami. Pero kung gaano kami naging magkasundo, gano'n naman kailap sa akin ang iba pa naming mga kasamahan sa trabaho. Mailap sila sa akin at laging pailalim kong tumingin. Madalas ko silang mahuling parang pinagbubulungan at pinagtatawanan ako sa hindi ko malamang dahilan.
Minsan ay nabanggit ko yon kay Leon. Sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Dahil may ugali daw talaga ang mga yon. Hindi ko na lang pinatulan dahil trabaho naman ang ipinunta ko doon. Pero may biglang nangyari na hindi maganda. Nagsunod-sunod ang mga kapalpakan sa kusina habang ako ang naka-duty. Hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag kung paanong nangyayari yung mga kapalpakan na yon. Dahil alam ko namang gamay ko na yung trabaho. Katulad na lang ng pag-iba-iba ng lasa ng mga niluluto ko. Kundi maalat, umaasim ng sobra. Minsan iba-iba naman ang sahog. Parang may sumasabotahe sa akin. Nasita na ako at winarningan ng manager. Doon ko napansin na sa tuwing mangyayari yon, nakikita ko si Leon. Kabulungan yung mga kasama kong ayaw sa akin. Ayoko siyang pagdudahan dahil siya lang naman ang naging kaibigan ko doon. Pero hindi ko maiwasang magduda. Isang gabi, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung paano nangyayari ang mga yon. At iniisip ko rin si Leon. Naalala ko na nagtataka ko kung bakit parang hindi siya mawala sa balintataw ko. Kung may kanta na nakaka-LSS, si Leon naman, kapag napatingin ako sa kanya, partikular sa mata niya, hindi ko alam kung bakit hindi siya naalis sa paningin ko. Kahit saan ako tumingin, mukha niya yung nakikita ko. Sa kalan, sa niluluto ko, maging lahat ng tao sa paligid ko, siya ang tingin ko. Minsan nga inabot ako ng pagkahilo dahil parang nagbe-blurred pa siya sa paningin ko habang humahalakhak. Straight po ako, pero ang weird talaga ng nangyayari sa akin nun. Tapos doon na yung part na parang lutang ang isip ko. Magugulat na lang ako na biglang lalapit yung manager at magrereklamo sa luto ko. Dahil nga hindi ko alam kung anong nangyayari. Natutulala na lang ako. Ramdam ko na may hindi tamang nangyayari. Pakiramdam ko, may naglalaro sa isip ko para maging ganun ako. Kaya nag-decide akong pumunta sa lolo kong albularyo. Pagkakita pa lang niya sa akin, sinabi niyang may palipad hangin daw ako. At isang malapit sa akin sa trabaho, ang may lihim na galit ang tumatraydor at gumagawa nun sa akin. Isang tao lang ang naisip ko nun. Si Leon. Dahil siya lang naman ang malapit sa akin. Pero magkaibigan kami at mabait siya sa akin. Kung totoo ang sinasabi ng lolo ko at si Leon nga ang may gawa ng palipad hangin sa akin na yon, ibig sabihin, pakitang tao lang pala ang ipinapakita niyang kabaitan. Isa pala siyang traidor na kakaibiganin ka kuno, pero sisirain ka din sa huli. Binigyan ako ng pangontra at proteksyon ng lolo ko para hindi mapasok at mapaglaruan ni Leon ang isip ko. Kalaunan, nag-resign din siya sa trabaho. Good day po sa lahat ng supporters ng channel na to. Tawagin niyo na lang po akong Eugene ng Laguna. Hindi po ako magaling magkwento. Pero gusto ko lang may ma-share din na karanasan ko dito. Kaya sana pakiintindi na lang po. Yung ikukwento ko po sa inyo ay nangyari sa isang magubat na parte ng Quezon. May 5 taon na din po ang nakakaraan nito. Kasama ko ang mga pinsan ko noon at nagkaayaan kaming umakyat sa gulod. Meron kasi dong isang mahaba at magandang gulod na hindi masyadong napupuntahan ng mga hikers. Kumbaga hindi pa sikat, kaya hindi pa dinadayo. Yung mga taal na tagaron lang ang nakikinabang sa ganda niya. Bata pa lang kami, ay nararating na namin yon. Isinasama kami ng mga tiyuhin at lolo namin na bihasa sa pag-akyat ng bundok. Nung time na yon, noon lang ulit kami makakapunta doon, makalipas ang ilang taon. Kasi pare-pareho kaming nagpunta sa Maynila para mag-aral. Namatay ang lolo namin. Kaya nung nag-uwian kami doon, ilang araw pagkatapos ng libing nagkaayaan na nga kaming balikan ng gulod. Nagkakantsawan pa
kung sino kaya ang matibay pa ang tuhod. Kasi nga matagal nang walang practice. Lamang nakako yung pinsan naming si Tonyo kasi hindi naman siya umalis doon. Kaya paniguradong batak ang katawan niya sa pamumundok. Kasama nga pala namin noon yung mga pinsan namin na sina Makmak, si Ivy at yung girlfriend ng pinsan kong si Julius na si Anya. Bale, 6 kaming pumunta doon. Medyo nanibago nga kami sa pag-akyat. Hindi pa nangangalahati hingal kabayo na kami. Hassle pa kasi may 2 babae pa na kailangang alalayan. Tatawa-tawa si Tonyo na malayo na ang pagitan sa amin. Sa wakas ay narating din namin ang itaas ng gulod. Parang mas maganda siya nun kumpara nung nakikita namin nung bata pa kami. O siguro mas nakaka-appreciate na lang kami ng ganda ng kalikasan noong medyo nag-matured na kami. Kanya-kanya na kaming picturean at video nun. Selfie dito, selfie doon. Hindi alintana ang init ng araw. Sinamantala din talaga namin dahil tiyak na matatagalan na bago makabalik ulit. Sa sobrang pagkalibang, mag-aalas 5 na nang makababa kami. Pero kung kailan naman pababa na, saka pa nadisgrasya yung 2 babae. Si Ivy, naipit yung paa sa nakausling ugat ng puno. Si Anya naman, natapilok. Parehong naspray ng paa nila. Hirap pa nun, parehong may kalusugan yung 2. Kaya medyo pahirapan lalo bumaba. Nag-alala ako kasi sa bagal naming maglakad, baka maabutan na kami ng dilim doon. Hindi pa naman kami sanay at hindi rin handa. Di gaya ng mga totoong hikers na kumpleto ang weapon. Pero mukhang masosolve naman yung problema namin dahil may paparating na isang matandang lalaki. Base sa itsura, parang magbubukid yon. May dalang itak at may nakasukbit sa bewang na isang bote ng langis na may lamang parang itim-itim na butil. Sinabi namin ang nangyari at humingi kami ng tulong. Tapos ay kinuha niya yung bote at sinabing papahira niya ang paa ng 2. Habang hinihilot ng matanda ang paa nila, parang sarap na sarap pa yung 2. Sa pagkakaalam ko napakasakit nun pag hinihilot. At himalangang nakatayo agad sila. Naihakbang nila ang paa nila nang walang sakit. Parang magic ka ako. Nagpasalamat kami sa matanda at lumakad na palayo. Pero paglingon namin, bigla na lang siyang nawala. Sa takot ay nagunahan kami sa pagtakbo. Nung gabing yun, may nangyaring kakaiba sa paa ng 2 babae. Doon sa parte na nasprain at hinilot ng matanda. Kumakain kami ng hapunan nang maramdaman nilang parang mabigat daw yung paa nila. Pagtingin nilang pareho, sabay silang napasigaw sa gulat nang makita nilang lumaki ng husto yung paa nila. Partikular sa bukong-bukong na natapilok at hinilot nga nung matanda. Naging gakalabasa ang laki. Nataranta at nag-iyakan yung 2 sa takot. At masakit daw. Parang may mga gumagalaw sa loob. Mabuti na lang at nagkataong may kapitbahay palang albularyo sila Tonyo na agad na ipinatawag. Nang makita yon ng matandang albularyo, ay agad nitong hinipo, sinipat at inamoy ang langis na ipinahid doon. At saka ito napailing. Sa malamang daw ay nakasabat kami sa daan ng isang mambabarang at napagtripa ng 2. Nakakita daw yun ng pagkakataon na makapanalbahe nang hingan namin siya ng tulong. Meron daw talagang ganoong uri ng mambabarang na kahit wala kang ginagawa ay peperwisyuhin ka. Mapatunayan lang sa sarili na makapangyarihan siya. Nilinis muna ng albularyo ng Anya ay banal na tubig yung bahaging nalangisan bago inorasyonan at pinalabas yung maiitim na insekto na galing sa magang paanong 2. Tapos ay ikinulong sa garapon.
Nang maubos iyon ay umitim, pero umimpis at bumalik sa normal ang paanong dalawa. First time ko lang makakita ng ganun. Akala ko gawa-gawa lang yung ganun, pero totoo pala. Kumusta po sa ating lahat mga kapasta? Tawagin niyo na lang po akong Ambet. Share ko lang itong kakatwang naranasan ko noon. Pagpasensyahan niyo na kung hindi ako masyadong marunong magkwento. Nagtatrabaho ko noon sa isang pabrika. Dahil sa bigat ng trabaho ko, ay madalas na sumasakit ang likod at balakang ko. At ang hanap ko lagi ay yung maghihilot para guminhawa naman yung pakiramdam ko. Pero bukod sa walang oras at malayo ang naghihilot, magastos din. Hindi ko naman makasundo yung mga nabibiling pamahid at wala ding kwenta. Tapos ang mapapahiran mo lang, kung ano lang yung abot mo. Hirap pala pag nagsusolo ka na lang sa buhay. Binata pa kasi ako at malayo pa sa pamilya. Minsan pagka-uwi ko galing sa trabaho, may nadaanan akong kulumpo ng mga tao. Meron silang pinagkakaguluhan na nagtitinda ng kung ano. Naisipan kong lumapit at makiosyoso. Isang matandang lalaki ang nandoon. Nakalatag sa semento at pinagkakaguluhan yung tinda niyang langis na hindi daw ordinaryo at basta-basta dahil epektibo daw yun sa mga pagod, lamig, rayuma at pilay. Pero mas higit daw ang bisang magpagaling nito ng iba't ibang uri ng sakit kahit pa gaano pa kalala ito. Halatang magaling sa sales talk yung matanda at marami siyang naiengganyo. Kung sa bagay, sa hirap kasi ng buhay at mahal ng mga gamot, hindi mo masisisi yung iba na umasa na lang sa ibang mga alternatibong paraan para lang makahanap ng lunas sa mga nararamdamang sakit. Gaya ng langis na yun na ibinibenta. Mura. Pero malay mo nga naman, baka totoong effective. Ang problema ko lang naman ay yung pananakit ng likod ko na alam ko namang dahil lang sa matinding pagod. Wala naman akong ibang iniindang sakit. Kaya sa tingin ko, uubra naman sa akin yung langis na yon. Kaya isa rin ako sa nakapila at bumili. Pag uwi ko, nagpahinga lang ako at naligo. Bago ako makahiga, sinubukan kong ipahid yung langis. Pagbukas ko pa lang, ay umalingasaw na agad yung kakaibang amoy nito. Hindi mabaho at hindi rin naman ganun kabango. Pero may amoy siya na parang nanunuot sa ilong. Sa unang pahid ko pa lang sa balikat ko, ramdam ko agad yung pagguhit ng init. Tinuloy-tuloy ko lang yon hanggang sa batok at sa bahagi ng likod ko na kaya ko lang maabot. Tapos sa balakang, hita at paa. Nagulat ako dahil agad akong nakaramdam ng ginhawa hanggang sa mga kasukasuhan. Mukhang hindi sablay yung pag-sales talk ng matanda dahil epektibo nga yung produkto niya. Dahil doon ay nakatulog ako ng maayos at magaan ang katawan ko paggising kinabukasan. Pag uwi ko ng hapon, mabigat na naman ang pakiramdam ko. Natural naman siguro yon kasi nga nagtatrabaho ko . Kaya lang parang mas pagod ako noon kumpara nung mga nakaraang araw. Kaya nang makauwi ako, nagpahid agad ako ng langis. At parang may magic na guminhawa agad ang pakiramdam ko. Ganon din ang nangyari kinabukasan at ng mga sumunod pang araw. Ang ipinagtataka ko, sa bawat araw ay parang tumitindi ng husto yung pagod ko. Mas lumalala pa yung sakit ng katawan ko at yung panghihina. Pero sa oras na mahaplasan na ng langis, ay bigla na lang nawawala lahat ng pagod ko at yung sakit na nararamdaman ko. Parang may kung ano sa langis na yon na humihigop ng mga hindi magandang nararamdaman ko sa katawan.
Kaya lang halos maubos ko na yung langis. Ang problema, hindi ko na ulit makita yung matanda. Hindi na siya bumalik. Saan ko siya hahanapin? At ganun na nga ang nangyari isang araw pag uwi ko galing sa trabaho. Hindi ko maipaliwanag yung sobrang pagod at panghihina ko na halos gumapang na ako sa kalsada. Pero pinilit kong makauwi agad. Sa isip ko, langis lang ang katapat nito. Pero laking panggigipuspos ko nang ni isang patak ay wala na akong masaid sa bote. Hindi na ako halos makatayo sa sobrang kirot ng likod ko at halos kapusin na ako ng hininga sa sobrang paghihina. Pinakamalala na yung nangyari sa akin kung kailan naubos na yung langis. Nang bumagsak na ako sa sahig ay wala na akong nagawa. Naisip ko, baka oras ko na nun. Sa pagkakapikit ko, doon ko napagtagni-tagni ang mga nangyari. Hindi ako ganito noon. Bakit parang mas lumala mula nang gumamit ako ng langis? Oo, at gumiginhawa ang pakiramdam ko. Pero mas malaki naman ang bawi. Doon ko naisip na may sa demonyo ang langis na yon. Kinukuha niya ang lakas ko. Humingi ako ng tulong at nagpadala ng isang albularyo. Halos wala na akong malay nang makarating doon. Ginamot niya ako at kinumpirma niya na ang langis ng matanda ay mapanlinlang. Na imbis na makagaling ay humihigop ng lakas para maisalin sa kanya. Mabuti na lang at naagapan ako bago tuluyang bumigay ang katawan ko. Rino na lang po ang itawag niyo sa akin. Tubong Gimba, Nueva Ecija. Alam ko pong karamihan ng nakikinig sa channel na to ay mga nakaka-relate din sa mga story na ipinapadala dito. Ganon din po ako. Kaya naisipan kong magpadala din ng karanasan ko ay dahil sa minsang nadinig ko na halos kapareho din ang nangyari sa akin. Isa po akong gwardiya sa isang state university sa Manila. Hindi ko na lang po papangalanan yon dahil doon po nangyari yung ikukwento ko. Para na din po sa kapakanan ng school. Matagal-tagal na din po akong gwardiya doon. Maayos naman ang record ko at walang bahid ng anumang gulo at eskandalo. Nirerespeto din ako ng mga kasamahan ko sa trabaho, maging ang mga professor at mga estudyante. Hanggang sa may dumating na isang taong muntik sumira sa buhay ko. Si Veronica, na isa ding lady guard. Mula sa main building ay nakiusap na magpalipat doon sa amin. Nung una pa lang, nahalata ko na ang kakaibang tingin niya sa akin. Pero binaliwala ko lang. Pero hindi naman ako manhid para hindi mapansin na talagang sadyang nagpapapansin siya sa akin. Marami na din akong nakasamang lady guard sa duty. Pero malayo sila sa kanya na very professional lang dating sa trabaho. Itong si Veronica, unti-unting nagiging hayagan ng pagpaparamdam sa akin. Kaya naman todo ang iwas ko. Unang-una, may asawa akong tao. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero sa 6 na taon naming kasal, totoong ni minsan ay hindi ako nagtaksil sa asawa ko sa kahit anumang uri ng pag-cheat. Pinaghirapan kong makuha yung asawa ko Tapos, lulukuhin ko lang. Isa pa, mahalaga sa akin ang trabaho ko. Kaya ingat na ingat akong makagawa ng bagay na ikakasira ko. Kaya hindi ko akalain na sa isang iglap ay kamuntik mawala sa akin ang lahat. Dahil nga lumalala ang pagpapakita ng motibo ni Veronica, na sa tingin ko napapansin na ng ibang mga kasamahan ko, nagdesisyon akong isakripisyo na lang ang posisyon ko doon. Humiling ako sa agency na magpalipat ng destino.
Inamin ko sa superior ko ang totoong dahilan na pinagtawanan lang nila. Tinawag pa ako na mahinang nilalang, na babae lang daw, hindi ko pa kayang iwasan. May tiwala ako sa sarili ko, pero wala akong tiwala sa kakayahan ni Veronica na ipilit ang gusto niya. Habang hinihintay ko ang desisyon ng taas, nakarating na pala kay Veronica ang balak ko, kaya inunahan niya na ako. Isang gabi, nag-straight duty ako. Bigla na lang dumating si Veronica, na pagkakaalam ko ay rest day. Mukhang planado dahil biglang umuwi yung partner ko. Wala na akong nagawa kundi umiwas-iwas na lang tuwing lalapit siya sa akin. Kahit nga yung kapeng tinimpla niya, hindi ko iniinom. Pero nung pumasok ako sa CR, hindi ko inaasahang sasalubungin niya ako. Halos idikit niya na yung katawan niya sa akin. Nalanghap ko yung pabango niya at bigla akong natigilan. Kakaiba yung amoy na parang biglang may pumigil sa akin para langhapin ko palalo. Nakita kong inilabas agad ni Veronica sa bulsa niya ang isang maliit na bote at agad yung ibinundol sa ilong ko at ipinaamoy. Pabango daw niya yon na oil-based, kaya nagtatagal talaga yung amoy. May ilang sandali na parang umikot ang paningin ko at naramdaman ko ang maagap na pagyakap sa akin ni Veronica. Iyon na yung huli kong natatandaan nun. Ang mga sumunod na naaalala ko, kapag nasa campus ako at nasimulan kong maamoy ang pabango niya, ay wala nang sandali na hindi ko hinahanap-hanap si Veronica. Para siyang isang masarap na pagkain sa pang-amoy ko na hindi ko matigilan hanggat hindi ko matikman. Namalayan ko na lang na may relasyon na pala kami at kumakalat sa buong campus ang kahalayan daw na ginagawa namin. Pati ang tila pagiging sunod-sunuran ko sa lahat ng gusto niya. Sinabi sa akin yun ng isang matandang profesor na naging kaibigan ko na. Inaya niya akong magkape sa labas, malayo sa amoy ni Veronica. At isa yun sa ipinagtataka ko, na kapag nasa bahay ako o malayo sa kanya at hindi ko siya naaamoy, ay parang wala naman akong pakialam sa kanya. Ipinaalam sa akin ng kaibigan ko na balak ng management na tanggalin na ako dahil sa kumakalat na balita. Sinabi ko naman sa kanya ang totoong nangyayari at nagka-ideya siya na maaaring ginagayuma ako ni Veronica sa pamamagitan ng malangis niyang pabango. Payo niya sa akin, kumonsulta sa isang albularyo kung naniniwala ako doon bago pa raw mahuli ang lahat. Nung araw din na yun na nasa Katinoan pa ako, humingi ako ng tulong sa isang albularyo na dinayo ko pa sa Bulacan. Binigyan niya ako ng proteksyon para labanan yung makamandag na amoy na pabango ni Veronica. At nag-resign na din ako para wala na siyang pagkakataon na makalapit pa sa akin. Ako po si Rafael ng Maasin, Leyte. Share ko lang po sa inyo yung kwento tungkol sa lola kong mukhang aswang. Isang araw, sa lamay ng isang kamag-anak namin, ay may nakita akong isang matandang babae na nakaupo sa sulok at malayo sa karamihan. Napukaw niya ang atensyon ko dahil sa kakaiba niyang anyo na parang may pagkaaswang. Nang maisip ko ang salitang aswang, bigla kong kinutuban. Nasa lamay kami at merong isang mukhang aswang. Nakapanood na ako ng ganong kwento. Paano kung aswang nga yung matanda at may balak siya sa bangkay? Nakikita pala ako ng isang tiyahin ko, kaya nilapitan ako. Kung ang iniisip ko daw, baka aswang yung matanda, ay totoo daw yun. Isa nga itong aswang at lola ko din siya dahil pinsan siya ng totoo kong lola.
Nagulat ako. Pero hindi daw siya yung aswang na pumapatay o kumakain ng tao o hayop. Ang pagiging aswang daw niya sa itsura na lang. Kinuwento sa akin ng tiyahin ko, kaya ikukwento ko din sa inyo. Nung araw daw, kadalagahan ni Lola Elena ay kinikilala siya bilang isa sa may pinakamagagandang muka sa lugar nila. Palagi siyang nakukuhang views sa liga at sa mga sagalahan. Pero mula nang bumalik sa lugar nila yung kaibigan niya at kababatang si Salvi, ay naging pangalawa na lang si Lola Elena. Dahil ang sabi ng mga tao doon, nagbalik na ang original na reyna ng kagandahan. Dahil doon, ay naging insecure at napuno siya ng inggit sa kaibigan. Kahit ang totoo, hindi naman sila nagkakalayo ng ganda ng muka at katawan. Yun nga lang, si Salvi maputi at makinis. At higit sa lahat, parang hindi tumatanda at napaka maalindog pa. Yung sa kanya ay biro lang, pero hindi niya akalain na agad aaminin ni Salvi at ipagmamalaki pa sa kanya. Ayon dito, isang langis mula sa mangkukulam ang sikreto niya. Akala ni Lola ito naman ang nagbibiro, pero seryoso pala siya. Isang langis na nakalagay sa isang maliit na bote ang ipinakita sa kanya na siyang gamit daw nito para manatiling bata at maalindog. Nahiling si Lola Elena na sana daw may ganon din siyang langis para maging kagaya siya ni Salvi. Hindi niya inaasahan na bibigyan nga siya nito. Pero may kapalit at kondisyon daw. Sa sobrang pagkasabik at kagustuhan ni Lola Elena na maging kagaya ng kaibigan, ay hindi na siya nag-isip at agad na pumayag. Ibinigay ni Salvi sa kanya ang maliit na bote ng langis na may kakaibang amoy. Ipahid daw ito sa buong katawan niya at sa buhok tuwing gabi bago siya matulog. Hindi nag-atubili si Lola Elena at nang gabi ring iyon ay ginamit agad niya yung langis. Sa loob ng ilang araw, napansin niya ang malaking pagbabago sa itsura niya. Kuminis at pumusyaw ang balat niya at kumintab ang buhok na mahaba. Napansin din ng mga tao ang pagbabagong yun at naging sentro siya ng atensyon. Hindi na siya pangalawa lang kay Salvi. Mas naging popular pa siya at maging sa ibang barangay ay kinukuha siyang mag-Reyna Elena. Nalunod si Lola sa kasikatan at papuri hanggang sa hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang nagbabago. Nagsimula siyang magkaroon ng matinding pagkagusto sa mga hilaw na karne hanggang sa maging buhay na hayop na ang gusto niyang kainin. Nagulat pa siya nang minsang sakmalin niya sa leeg ang alaga niyang aso. Natakot siya. Lalo't sa tuwing mangyayari yon ay nagbabago rin ang kanyang anyo. Nagiging aswang siya. Naalala niya ang sabi ni Salvi. Nakapalit ng paggamit ng langis, mamimili lang siya. Magtamasa ng kagandahan at kasikatan pero maging aswang sa likod nun. O bumalik sa pagiging pangalawa lang kay Salvi. Pero masaya siya sa binibigay na papuri sa kanya ng mga tao. Kaya nagpatuloy siya sa paggamit ng langis. Pero naging ganap na aswang na siya. At naramdaman niyang tao na ang gusto niyang biktimahin. Doon niya naisip na hindi niya gusto ang ganong klaseng buhay. Hindi niya kayang maging aswang at pumatay para lang sa kagandahan at kasikatan. Ibinalik niya ang langis kay Salvi. Pero hindi rin niya akalain na may kapalit din pala ang pagtanggi niyang gamitin yon. Kinuha din ito kahit ang natural niyang ganda at naiwan ang itsura ng pagiging aswang. Nasira ang buhay niya at halos mawala din sa katinoan. Kung dati ay hinahangaan siya,
ngayon ay nilalait na. Kung sana lang ay natuto siyang makontento sa gandang meron siya at hindi pinairal ang inggit. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na sa bumubuo ng channel na to. Ako nga po pala si June, taga Dolores, Quezon. Gusto ko pong ibahagi sa inyo at sa mga taga-subaybay yung karanasan namin ng asawa kong si Claire na nagkaroon ng matinding karamdaman. Taong 2010 nang ma-diagnose siya na may tuberculosis. Mabilis ang naging panghihina at pagkahulog ng katawan niya. Nagamot naman siya at panandali ang bumalik sa dati ang katawan. Pero literal na panandalian lang talaga. Dahil ilang buwan lang matapos siyang ma-discharge sa ospital, ay muli na naman siyang na-admit dahil sa komplikasyon sa baga. Gumaling siya matapos ang 2 buwan sa ospital. Lumakas siya at sumigla at inabot yon ng mahigit 1 taon. Akala namin tuloy-tuloy na dahil tumaba na siya at hindi na ulit nagkasakit. Pero isang araw, nagulat na lang ako nang madatnan ko siya mula sa trabaho na hapong-hapo at hindi makahinga. Agad namin siyang isinugod sa ospital. Panibagong confine na naman. Saktong katatapos ko lang bayaran yung mga utang namin noon dahil sa magkakasunod na pagkaka-ospital niya. Tapos ayun na naman. Walang ano-ano, bigla na lang siyang nagkakaganon. Samantalang malakas na siya at maganda na ang pangangatawan. Pero mula sa pangatlong pagkaka-ospital na yon, hindi na talaga siya nakabawi. Labas-masok na siya sa ospital. Swerte nang tumagal siya ng buwan sa bahay. Tapos ay babalik na naman ulit sa ospital. Kahit yung mga doktor nun ay nagtataka na rin kung bakit. Nagpapakita siya ng lahat ng sintomas na okay siya. Clear na siya sa lahat ng lab test at talagang lumalakas yung katawan niya. Kaya nga siya dinidischarge. Pero kapag nasa bahay na, ay doon bumabalik ang sakit niya. May isang matanda sa ospital ang nakapagsabi sa amin na baka kaya hindi siya mapagaling ng doktor ay dahil hindi siya para sa doktor. Bakit daw hindi namin subukang ipatingin sa albularyo? Baka daw may tumatrabaho sa asawa ko at pinahihirapan siya ng husto kaya ganon. Noon ko lang naisip yun. Palibasa, nakabukod kami at walang matandang kasama sa bahay. Kaya wala kaming alam sa mga ganon-ganon. Malayo din pati kami sa parehong partido. Kaya wala kaming maasahan, kundi kami lang talaga. Yung 2 anak nga namin, madalas ay ipinapakisuyo na lang namin sa kapitbahay. Humanap kami ng albularyo at dinala ko siya doon sa halip na sa ospital. Ang sabi, may espiritu daw na nagpapahirap sa asawa ko. Ginamot siya pero hindi rin naman napagaling. Bumalik kami sa ospital pero mas naging malala yung lagay niya. Nawawalan na ako ng pag-asa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa bawat araw, palala ng palala ang asawa ko at palaki rin ng palaki ang gastos. Said na ako. Umabot na sa puntong halos ipanlimos ko na pati yung pagkain ng mga anak ko. Hanggang sa nagpasya na ako at pumayag sa kagustuhan niya na iuwi na lang siya sa bahay kaysa mabaon kami sa utang. Tanggapin na lang daw namin ang kapalaran niya at sa bahay na lang hintayin ang kamatayan. Gusto niya daw kasing makasama ang mga anak niya sa huling sandali. Masakit pero wala na din akong magawa nun. Sinukuan na din kasi siya ng mga doktor. Inuwi ko siya at kinabitan na lang ng oxygen. Yun na lang halos ang nagdudugtong ng buhay niya. Sa araw-araw, nasasaksihan ko kung paano siyang maghirap.
Awang-awa na ako sa kanya, kaya isinuko ko na din siya sa Diyos. Kung ano ka kung nasa kalooban niya, siya na ang bahala. Huwag niya nalang pahirapan ang asawa ko. Kinilabutan ako bigla matapos kong magdasal. Naiyak ako kasi parang buong buhay ko, first time ko lang atang magdasal. Kinabukasan, may dumating sa bahay. Mga taga-simbahan daw sila at nakarating sa kanila na mayroong may sakit na nakaratay sa bahay namin at gusto sanang pahiran ni Father ng langis. Pumayag ako at pinatuloy ko sila sa bahay. Ipiniliwanag sa akin ni Father na ang pagpapahid daw ng langis sa may sakit ay isa sa 7 sakramento ng Diyos. Tanda raw ito ng pagmamahal at habag niya sa mga taong puno ng hirap at karamdaman at kawalan ng pag-asa. Naiyak ako sa sinabi niya. Noon ko lang na-realize ang naging malaking pagkukulang namin. Kinalimutan namin ang pagdarasal at pananampalataya sa Diyos. Isinagawa niya ang pagpapahid ng langis sa noo ng asawa ko. At sa himala ng Diyos, bumuti ang pakiramdam ng asawa ko. Tinuruan din niya kaming magdasal, mangumpisal at magkumunyon. Sa palagi ang pagdalaw ni Father at pagpapahid ng langis, unti-unti nang nakabangon ang asawa ko at tuluyan ang gumaling. Naranasan namin ang pinakamalaking milagro ng Diyos sa buhay namin dahil sa sakramento ng pagpapahid ng langis. Mapagpalang araw po sa lahat ng inyong tagapakinig. Mabuhay po tayong lahat. Ako po si Badong, 45 years old at isang biyudo ng Valenzuela City. Aminado po akong hindi avid fan ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Pero nung minsang makapakinig ako dito at nataong ang binabasa ng narrator ay kwento ng isang sender tungkol sa isang himala, ay nakuha nito ang atensyon ko. Dahil doon ay naisipan kong subukan na ipadala din ang kwento ko. Taong 2022, nang ma-diagnose ako ng colon cancer. Hindi ko inaasahan na dadapuan ako ng ganong klaseng sakit dahil mulat-mula pa ay conscious ako sa kinakain ko. Sobrang ingat ko dahil may trauma ako sa mga pagkakasakit ng malubha. Wala namang history sa pamilya namin. Pero may mga nasaksihan ako sa ibang tao at nakita ko kung gaano sila naghirap dahil sa mga sakit nila. Kaya mula nun ay para akong naparanoid na may maramdaman lang ng konti sa katawan o sa kahit na sinong miyembro ng pamilya ko, lalo na sa mga anak ko, ay nagpapanik na agad ako. Pero ayun nga, hindi ko akalain na sa sobrang pag-iingat ko ay tatamaan pa rin ako ng sakit at malala pa. Nang ma-diagnose ako, ay nasa stage 4 na. Nanlumo ako at agad na pinanghinaan ng loob. Maliit pa ang 2 kong anak, sila agad ang nasa isip ko. Wala na nga silang nanay dahil namatay sa aksidente. Paano na lang kung mawala din ako? Hindi naman stable ang trabaho ko at wala ding ipon. Kasalukuyan pang baon sa utang dahil sa ginastos sa pagkamatay ng asawa ko at sa ipinangpagawa ng bahay. Kaya wala akong gagastusin kung sakaling magpa-opera ako. Sabihin mo mang may mga government institution na mahihingan natin ng tulong, gasino lang din naman yun. Kadalasan, wala pa sa kalahati ang nabibigay. Hindi mo naman masisisi kasi madami ding humihingi ng tulong. Nag-aaral pa ang mga bata at may mga bayaring bills buwan-buwan. Ang hirap ng nagsusolo at walang katuwang. Kumbaga nung time na yon, naunahan ako ng mga pag-iisip sa ibang mga bagay kaysa sa mismong sakit ko na una ko dapat pinoproblema. Dahil doon, sobrang na-stress ako na nagpalala pa lalo sa sakit ko. Pero ayoko pa din namang magpa-opera
Tinitiis ko yung sakit sa araw-araw. Minsan parang ayoko na lang magising eh. Iniisip ko lang talaga yung mga anak ko. Isang araw, may nagpa-drive sa akin papuntang Padre Pio sa Bulacan. Isang pamilya sila at kanila yung sasakyan. Nagkataong nagka-emergency yung driver nila, kaya nakiusap kung pwede ko silang ipag-drive. Tinanggap ko kasi malaking bagay din yung ibabayad nila sa akin. Alam din nila yung kalagayan ko. Tinanong nga muna nila ako kung gusto ko at kung kaya ko pa. Pinakiramdaman ko din munang mabuti ang katawan ko noon, kung kaya ko ba. Medyo nagtaka rin ako kasi bago nila ako kinausap, masama talaga ang pakiramdam ko. Pero biglang bumuti. Siguro itinulot na magkaroon ako ng pagkakataon na kumita kahit paano. Yun ang iniisip ko noon. Hindi ko naisip na baka kaya bumuti ang pakiramdam ko ay dahil gusto ni Padre Pio na makarating ako sa kanya. Katoliko po ako, pero hindi ako deboto ng kahit anong santo. Para sa akin, sapat na ang makapagsimba ko linggo-linggo at makapagdasal. Dahil madaling araw kami umalis, maaga pa nang makarating kami doon. Gusto ko sana sa sasakyan ko na lang sila hintayin. Pero si Manang Sally, pinilit niya akong isama sa taas. Kailangan ko raw marating ang higanting rebulto sa tuktok para makapagdasal at mabigyan ng kagalingan. Sabi ng anak niya, baka mapagod ako ng husto. Pero mapilit si Manang Sally. Naniniwala daw siya na bibigyan ako ng lakas ni Padre Pio. Ganun kalakas ang pananampalataya niya doon. Pumayag ako. Naisip ko din, sa estado ko na yon, wala na din akong makakapitan, kundi ang pananampalataya. Narating ko siya sa taas. Napakasarap sa pakiramdam na nahipo ko siya at nakapagdasal ako. Sobrang ganda ng paligid. Napakalapit sa kalikasan. Nakaakyat at nakababa ako nang wala akong naramdamang pagod. Ginabayan niya talaga ako. Bago kami umalis, ay bumili si Manang Sally ng mapaghimalang langis ni Padre Pio at ibinigay yon sa akin. Gamitin ko daw at manalig na gagaling ako. Pag uwi ko sa bahay, inumpisahan kong gamiting panghaplas ang langis. Sinabayan ko rin ang pagdadasal sa kanya gamit ang maliit na booklet na ibinigay din ni Manang Sally. Tuloy-tuloy ko lang na ginamit at sa bawat paghaplas ko ng langis na yon ay napapansin ko yung kakaibang ginhawa na nararamdaman ko. Hanggang sa nung magpa-check up ulit ako, magaling na ako. Nakasurvive ako sa cancer. At alam ko, yung mapaghimalang langis ni Padre Pio at ang matinding pananalig sa Diyos sa pamamagitan niya ang nagpagaling sa akin. Mula nun, ay naging deboto na ako ni Padre Pio. Yo mga kapasta, ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang-isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.